wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulong ng tumulong. Bigay ng bigay ba, ubos-ubos. Tapos nung dumating yung araw na, alam mo, problema, lahat ng natulungan niya, hindi niya na mahagilap. Meron akong napanood na isa nating ka-OFW na umiiyak siya kasi, alam mo yun ang kwento niya is, nung mga panahon na meron siya, wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulong ng tumulong. Bigay ng bigay ba, ubos-ubos. Tapos nung dumating yung araw na, alam mo, problema, lahat ng natulungan niya, hindi niya na mahagilap. Nangyari din yan sa akin eh. Meron akong isang kaibigan na itinuring ko talaga siyang kapatid. Parang nag-iisa kong kaibigan sa tanang buhay ko, aside sa asawa ko. Siya yung naging kaibigan ko. Nung mga panahon na lagi siyang wala, andun ako palagi sa kanya. Andyan ako sa lahat ng oras. Basta meron ako, magbibigay ako. Tutulungan ko siya kasi nga, gano'n naman yung magkaibigan, di ba? Hindi natin gugustuhin or hindi natin hahayaan na mahirapan yung kaibigan natin kung alam mo naman na meron tayo. So, basta, and then dumating sa point talaga na sobra-sobra yung blessing na dumating sa buhay ko. Idinamay ko siya doon sa blessing na yon. And then sa kasamang palad, may nangyari na hindi maganda. Alam nyo ba yung pakiramdam na akala ko siya yung nandun para sa akin. Siya pa yung unang hindi ko mahagilap. Yung taong inaasahan mo na nandyan para sa'yo, hindi mo kailangan na tulungan kanya. Kumbaga, kumustahin ka lang niya ba? Wala eh. Kaya doon ko na-realize na hindi pala, kaibigan niya lang pala ako kapag meron ako. Parang ganon. So, syempre, minalas-malas na nga. Dumating din ako sa ganong buhay na hindi ko na lang siya, kumbaga hindi ko siya pinagsisigawan ba? Kasi, yung mga ganong bagay is private. Pero minsan, hindi rin masama na maglabas tayo ng hinanakit natin. Kaya doon sa kaibigan ko na yun, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob. Kumbaga, siguro, lesson na rin sa akin. Na hindi lahat ng taong tinulungan mo, itutulungan ka pagdating na ikaw naman yung mangangailangan. Kaya nakarelate ako sa kanya kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi natin akalain na mangyayari sa buhay natin. Alam mo yung katulad ng problema. Hindi mo naman hiniling yung problema na yun, pero ibinigay. Kasi nga, hindi natin alam yung mangyayari na pwede palang mangyayari sa ating lahat yung ganun. Yung pinagdadaanan ni kabayan na kailangan niya ng support, yung mga tao na natulungan niya noon, sila yung unang taong tumalikod sa kanya. Kaya nakarelate ako kasi may kaibigan ako eh. Alam mo yung kaisa-isa kong kaibigan na pinaka-best friend ko sa lahat, yun yung unang tumalikod sa akin. Yung kumustahin ka man lang or ganyan kahit na hindi niya ako tulungan financially or kung ano man. Yung alam mo yung pagagaanin ka lang niya, kukumustahin ka lang niya. Yung ipaparamdam niya na andyan lang siya kahit na hindi niya kaya yung problema ko. Pero hindi eh. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob na naiintindihan ko na may mga ganun pala talagang tao na dumarating sa buhay natin. Kumbaga kaibigan lang tayo kapag mapapakinabangan tayo. Pero sa oras na tayo naman yung mga kailangan, wala na sila. Kaya sa mga ka-OFW ko dyan, kung may mga ganyan kayong kwento, or meron kayong mga ganyang piliin nyo or mag-ingat na lang tayo sa mga magiging kaibigan natin. Alam mo yung wag masyadong magtitiwala, wag masyadong bigay ng bigay. Kaya doon sa ka-OFW natin na naiintindihan ko talaga at nakarelate talaga ako sa kwento niya kasi yun din yung napagdaanan ko. Kaya kayo dyan sa mga ka-OFW ko dyan, mag-ingat po kayo.